umpisa tayo sa ating preaching na karaang Sunday. Sino nakaalala? Kalmahan nyo lang, nakarang linggo lang yun. Kalmahan nyo lang, huwag nyo masyadong yung mga utak. So, ibuhat natin, it's all about decision, tama? Decision nating mga tao. Sabi nga, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Binigyan tayo ng pagpipilian ng Panginoon kung saan nga ba tayo dapat. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, ayusin natin yung mga ganun lang yon, simple lang yon. Ayusin natin yung mga decision natin. Sa tama ba o sa mali ba? Amen? So, glory to God. So, dumako tayo sa ating mensahe ngayon. So, ito ay matatagpuan sa Lucas, chapter 18, verse 1 to 8. So, title dito is ang byuda at ang hukom. Ano ba yung byuda? Ngayon, byuda. Byuda, nawala ng asawa, namatayan ng asawa. At yung hukom, yung judge. So sabi dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila ang dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. So siguro, tingin nyo, ano kaya yung kaso? Diba sabi dito may usapin yung byuda. So ibig sabihin, kapag may judge, meron yung mga kaso. May mga diba? Ano kaya yung pinaglalaban dito ng byuda? Hindi kasi nilagay dito eh. Siguro the word itself siguro dahil byuda nga siya, nawalan siguro siya ng asawa. Di naman, grabe ka naman. May higit pa ba siya ng hustisya? Di makukulong din siya. So siguro ang issue dito is, siguro nawalan siya ng asawa kasi nga byuda eh, di ba? So, dito, sinabi niya dito na may isang byuda na pumupunta sa kanya lagi at sinasabi na bigyan siya ng katarungan sa kanyang usapin o bigyan siya ng katarungan, justice, hustisya. Amen? So, araw-araw siya pumupunta sa judge para humingi ng hustisya sa nangyari sa kanya. Di man natin alam kung ano yon, basta nanghihingi siya ng hustisya. So, merong dalawang tao dito, dalawang bida. Bida ang saya. May dalawang bida sa kwentong to. O sa talinhaga na Jesus, ang byuda at ang hukom. So pag-usapan natin yung dalawang karakteristik ng tauhan dito sa ating istorya sa oras na ito. So umpisahan natin sa byuda o sa asawang namatayan. Namatayan na asawa. Yun na yun. So sa byuda, ano ba ang nakikita yung karakteristik ng byuda? Ha? Malungkot, pwede. Malungkot. Malungkot. Ano pa? Ano tingin niyo ang karakteristik ng byuda dito sa kwento? Kasi sabi niya rito, lagi siyang pumupunta sa hukom. Diba? Nagmamakaawa. Bigyan niyo ng hustisya ang pagkamatay siya. Bigyan niyo ng hustisya yung kanyang usapin. Diba? Sabi niya rito. So, isa sa mga karakteristik ng byuda dito is yung pagiging fearless niya. Bakit ko nasabing fearless? Kasi di ba yung pinupuntahan niya rito, sa umpisa pa lang, may isang hukom na walang takot sa Diyos. Sipin niyo, walang takot sa Diyos. Pinupuntahan niya. Di ba? Walang iginagalang na tao. Ibig sabihin siya na yung pinakamataas dun sa lungsod nila. Pero araw-araw niyang kinukulit. Araw-araw niyang pinupuntahan para lang sa problema niya. Isipin niyo kung gaano kalakas yung loob niya. Diba? Amen? Di tayo nga, minsan natatakot pa tayo sa kapwa pa nating Kristiyano. Pero ito, fearless siya. Wala siyang takot kahit pa sino pa yan. Basta gusto niyang ipaglaban kung ano yung nararapat sa kanya. So ano pa? Diba? Matapang. Diba? Fearless, walang kinakatakutan. Even though siguro natatakot siya, pero kailangan niyang gawin. Kasi may gusto siyang patunayan. So ano ba ang nakikita niyo ang ugali ng karakteristik ng byuda sa kwentong ito?
Grabe na yung pinaglalaban. So, ang byuda rito is meron din siyang pagmamahal. Lovable. Kumbaga, di ba tayo mga Kristiyano, pag gusto natin yung ginagawa natin, sabi nila, lagyan natin ng pagmamahal. Amen? Ang byuda dito mapagmahal. Di ba dahil tayo nga minsan sumusuko na tayo sa mga bagay. Pero pag pinilagyan natin ng pagmamahal, di ba parang gustong-gusto natin gawin? Amen? So, nakakabilib yung byuda rito dahil sa kabila ng takot niya, sa kabila ng kinakaharap niya, hukom ba naman yun? Judge ba naman yun, di ba? Sino ba siya? Sino ba siya, di ba? Sa lugar na yun, pwede naman siyang ipatapon kung saan ng judge. Amen? So mapagmahal siya dahil porsigido siya sa ginagawa niya at gusto niya yung ginagawa niya, patuloy pa rin siyang nagmamakaawa. O pagpalagay natin siguro lumuluhod pa to. Amen? Umiiyak pa to siguro tong byuda na to para lang pakinggan siya ng judge. So sa ginagawa niya, kaya niya ginawa yan ng mahabang panahon dahil meron siyang pagmamahal sa ginagawa niya. Amen? So ano pa? So meron siyang may karakteristik siyang matapang o fearless, hindi siya natatakot. Meron siyang mapagmahal siya. Ano pa kaya? Humingi siya ng tulong, baka lumigay yung siya ng asahan. Grabe ba? Grabe. Humingi siya ng tulong sa judge. Di ba uso yung ayuda dito? Sorry, di ba uso yung ayuda dito, te? So ano pa kaya? So, di ba napapansin natin kanina sabi dito na mahabang panahon siyang nagpaulit-ulit. Punta ng punta. So, napakasipag niya. Amen? Mahabang panahon siyang paulit-ulit na pumunta sa judge. Matyaga. Di ba? Masipag. Amen? Kahit na alam niya, minsan na tinatanggihan na siya ng judge, pero paulit-ulit siyang pumunta. So ano pa, ibig sabihin, matyaga yung byuda, no? Masipag siya kahit na siguro, alam na natin yung pinagdadaanan niya. Pagpalagay natin yung kaso niya is namatayan, di ba? Sobrang sakit nun. Di ba? Kasi nga byuda na siya, mag-isa na lang siya sa buhay. Pagpalagay pa rin natin, may anak din siya. Di ba? Parang napaka-hassle ng pabalik-balik. Pabalik-balik sa hukuman para lang magmakaawa. So ibig sabihin, napakatyaga niya. Amen? Amen. So, glory to God. So, isa pa. Meron pa. Justice. Yan nga. Gusto niya yung justice. Kaya porsigido siya pumupunta. So, meron siyang patience. Act of patience. Amen? Mahabang pasensya. Siya lang. Siya lang ang meron nun. Tayo wala. Hindi, joke lang. Meron tayo yan. So, yun ang karakteristik ng byuda. So, mga byuda. So, yun ang karakteristik ng byuda dito. Diba? Matapang siya. Mapagmahal siya. Masipag siya. Meron siyang gift of patience. And porsigido siya sa gusto niyang gawin. At ang sabi dito, diba? Kahit tinatanggihan na siya ng hukom, sa loob ng mahabang panahon, tinatanggihan na siya, mahabang panahon. So, itingin nyo ilang years kaya to? Mahabang panahon. Siguro mga 10 years. 10 years, 14 years. Kasi mahaba eh. Hindi natin mabilang siguro, pero yung patience niya, yung pagmamahal niya, yung gusto niya talagang makuha yung katwiran. Amen? Amen? Amen. So, glory to God. Ito yung karakteristik ng byuda. Nandito pa lang tayo sa byuda. So, meron pang isa. Ang hukom. Ang judge. Isa lang ang nasa judge. Ang judge, siya ang may authority. Authority. Kumbaga, sa iisipin natin na, isipin nyo, di ba? Kung yung byuda, pwede naman siyang pumunta sa ibang judge. Amen? Siguro naman, hindi lang siya yung judge doon, sa lugar na yon.
hindi lang siguro siya yung hukom sa lugar na yon. Pero, bakit yung byuda na yon ay doon pa rin pumupunta sa kanya? Kahit na wala siyang kinakatakutan, kahit na wala siyang iginagalang na tao, bakit paulit-ulit pa rin siya? So, bakit kaya? Kasi alam niya na yung hukom ay yung may authority sa lugar na yun. Alam niya na pag pumunta siya doon at pinursige niya kung ano yung gusto niya, may mangyayari. Kahit pa napakatagal na panahon. So, i-reflect natin to sa buhay natin ngayon. Sino ba ang byuda sa panahon natin ngayon? Sino? Kami. Kami po, Lord. Kami po to. Kahit hindi pa kami byuda, Lord, kami po to. Tayong mga Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ating sarili. Sa atin to, para sa atin to. Ito ang isang katangian na dapat meron tayong mga Kristiyano. Diba? Matapang. Diba? Mapagmahal. Matapang. Mapagmahal. Diba?